Isang magandang araw sa inyo mga kadonpay. So mayroon po tayong ititest ngayon na in-order ko sa online. Isang solar panel 25 watts. So ito pala guys, no, ipapalit ko doon sa malilit kong solar nandoon nakakabit sa aking food cart. Kasi medyo bumibigay na yung battery niya. Madali na siya malubat. So subukan natin tong 25 watts kung kanya dia mag-supply ng power at mag-charge sa ating battery. Para ito gagamitin natin doon sa ating maliit na business na yung hanap buhay. So tanggalin muna natin tong wire niya kasi medyo maiksi at maliit. So palitan natin ng malaki at mahaba para aabot siya dun sa charger, solar charger niya. Kasi itong wire na to masyadong maliit kasi baka malusaw to ng sobrang init, baka bumigay agad. So try nating palitan ng malaki para safety ang ating pagkapit, ating gamit. Baka kukos pa ng damage. So tanggalin po natin yan para mapalitan na natin. So yan guys, tinatanggal ko na, hinihinang ko na siya para matanggal yung hinang niya. Medyo di pa mainit yung soldering iron ko kaya medyo matagal ang tanggal. Ayan, natanggal yung isa. So ipalit na natin yung medyo malaking konting wire at mahaba. Yan, hihinangin natin para kumapit siya dun sa kakabitan natin para hindi agad matanggal. So guys, so kung napanood itong video na to, please support my channel Don Pedro's Vlog para naman makatulong kayo sa aking maliit na channel. Please subscribe and like, share. Maraming pong salamat sa kung napanood itong video na to. Ayan, medyo makapal kasing wire kaya medyo agad hindi ko makapit yung hinang, kaya medyo matagal konti. Yung dating ilaw kasi medyo bumigay na, madali na siyang malubat, kaya pagdating ng ilang oras humihina na, dumidilim na yung cart ko, kaya yung battery niya bumibigay na rin, mabilis na malubat. Kaya nag-order ako ng medyo malaki-laking battery na 12 volts 4 Ah, bali tatlo yon, dalating pa yung dalawa. So pagsamay-samay natin para malaking storage ng power na i-charge itong solar natin, para makatipid tayo sa kuryente. Kasi doon sa pisto ko walang pagkakabitan ng ilaw, kaya gumagamit ako ng mga ganitong solar. Ayan, ibabalik ko na yung takip, nakaibit ko na.
Yan, test na natin kung sakto ba yung paggabit natin. Meron mo siyang output. Saka wala ng araw dito, makulimlim, ano kasi medyo parang uulan kaya walang ganong araw. Pero meron siyang voltage na 16.4. So tama yung pagkabit natin. Meron siyang power na umabot ng 16.4. So kakabit na natin yung charger, battery. So ito pala yung battery ko, 4H. So dalagdagan ko pa ng dalawa yan. So in order ko pa sa online. So yan yung charge controller natin, yung magko-control ng power na galing sa solar, at siya rin ang mag-charge sa battery natin. So yan, kinakabit ko na yung isang linya. So kailangan di sila magkapalit para hindi masira yung charger natin. Meron kasing polarity yan, kaya di kailangan na magkabaliktad. So meron po siyang laman na 12.6 ating battery. So ikakabit na natin yung wire na galing sa solar. So kailangan din di sila magkabaliktad kasi meron kasing polarity din tong solar, kaya hindi sila magkabaliktad. Positive, negative. Yung pula, yan yung positive, tapos negative yung itim. Ayan, nakabit ko na. So ayan guys, nakita ko nagbe-blink, nagcha-charge yung solar natin. Ayan, gumagana. So yung nagbe-blink na yan, yan yung power na galing sa solar papunta sa battery natin. Okay, good siya. So test natin kung tama ba yung voltage na nandun sa charge controller. So 12 volts din, good. So sa linya ng solar 12 volts, battery 12 volts, so good lahat guys. So ayos, gumagana. So try natin i-test ng ilaw. So subukan natin mamaya i-test ng ilaw. So solid yung in-order nating panel, walang gas-gas, walang basag, kaya hindi tayo lugi sa ating binabayad. So yan guys, yung LED light, yan yung gagamitin ko doon sa food cart na magsilbing ilaw niya, liwanag, para tipid kasi itong LED na yan, agad makaubos ng power sa ating battery. Mababa lang yung voltahe niya na kailangan, amperahe. So try natin test. So maliwanag din yan pag gabi, lalo pag magdagdag ka pa ng dalawa pa, bali 4. So guys, so maraming salamat sa iyong panonood sa video na to. So marami pong salamat, binigyan nyo ng oras panonood sa aking video. So hope na sana matulungan nyo
please subscribe to my YouTube channel guys. So yan, try ko sa cellphone kung mayroon ba siyang power na i-output, i-charge sa ating solar, sa ating cellphone. So tinanong ko yung cellphone, over voltage yung supply niya, kaya tinanggal ko na agad yan, baka masira yung cellphone ko. May nakalagay sa cellphone na over voltage, hindi sila nagmamatch ng voltahe na i-charge, kaya tinanggal ko na, ilipat ko sa isa kung paras lang ba. So paras lang din, wala, kaya tinanggal ko na agad, baka masira itong cellphone ko.